Bumalik tayo sa panimula ng kasaysayan ng Biblia, mga kapatid. Kung paano may pasimula, alam natin ay mayroong wakas. Hallelujah. Praise the Lord. Pakialalayan natin ang ating mga anak. Kung sino yung walang mga magulang dyan, ampunin natin sila. Yan yung tunay na pagmamalasakit. Yan yung tunay na pag-ibig sa bawat isa sa atin, na mayroon tayong malasakit sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga mahina na kapatid. Alalayan natin sila. Ating mga anak, take note, buklat. Pabuklatin natin sila ng Biblia. Utusan natin sila na mag-take note, mga kapatid. Huwag natin itong kaligtaan. Hindi rin marapat, mga kapatid, na tayo lang ng mga matatanda ang nag-i-enjoy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung ating mga anak, nangungulila sila. Hindi nila masundan yung ating mga pinag-uusapan. Tayo nakakasunod, pero paano naman sila, mga kapatid? Tama kayo ba yung mga kapatid? So magpalasakit tayo sa mga focus on the week, mga mahihina. Lalo-lalo na sa ating mga anak, sapagkat sila ay under training. Bahagi ng kanilang paglago, bahagi ng kanilang pagkatuto sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi na tayo magtatagal. Genesis chapter 2. Ilang beses na nating inulit-ulit upang buklatin ang talatang ito. Genesis chapter 2, verse 24. Pero I hope, hari nawa ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay makasumpong tayo ng biyaya at nawa sa kanyang pahayag sa umagang ito, mayroon pa tayong makakain, mga kapatid. Alam ko, hindi naubusan ang Diyos ng pahayag para sa kanyang mga anak. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Hello! Praise the Lord. Chapter 2, verse 4. Sundan nyo, mga kapatid. Pasuyo din sa PowerPoint para okay lang rin para matuto tayo magbuklat ng mga Biblia. Para masanay tayo na buklatin yung ating mga Biblia. Huwag kayong matuwa, ang yung mga Biblia ay makinis at bago pa rin. Year 1998 pa binili hanggang ngayon until now, 2015 ay bago pa rin. Huwag kayong matuwa kung gano'n ang kalagay ng yung Biblia. Ha? Nasundan yung pag-ibig kong sabihin? Amen. Kung bago pa rin ang yung Biblia, 1998 binili yan, until now, 2015, ibig sabihin, hindi nyo yan binubuklat. Mas maigi na yung Biblia ay nagkalasog-lasog, hindi naman sila sadyang sinisira, kundi nagkalasog-lasog sa sobrang tagal at palaging binubuklat. Araw at gabi. Ang simentin living, Psalm chapter 1, verse 3. Yan yun, mga kapatid, ang isang totoo at tunay na buhay ng isang Kristiyano. Mayroon siyang pakipag-ugnay, mayroon siyang pakipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Ginagawa pa natin yan, mga kapatid? Amen. Isa lang ang naging. Amen. Baka nga naman totoo, hindi ko na alam yun. Praise the Lord. Ang sabi ng talatang ito, Genesis chapter 2, verse 24. Kaya iiwan ng lalaki, masyadong malakas, pasulit lang, kasi gumuhulong siya. Masyadong siyang malakas, pahinalan ng konti. Salamat. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa. At sila'y magiging isang laman. Yung dalawa na pinagsama ayon sa sakdal na kalooban ng Diyos, the perfect will of God, ayon sa Biblia, ay magiging isang
laman. Tama ba yun mga kapatid? Ha? Tama ba yun? Isang laman. That is original. Plan of God. Take note, hindi dalawa. Pero mayroon ba kayo nasumpungan sa Biblia na dalawa? Sundan niyo ang ibig kong sabihin mga kapatid. I hope nagkakaisa tayo. I hope nagka-fellowship tayo sa spiritual na kaunawaan. Kaya sa umaga ito mga kapatid, pamagkatan natin ito, and we shall be one flesh, mga kapatid. Sulat niyo. Sulat niyo. Kung paano ito nangyari ang isang laman. Paano sila nagiging isang laman at bakit sa Biblia mayroon din tayong nasumpungan na dalawa ang laman. Nasundan niyo ba ako? Nakita niyo ba ang sinabi ko? And they shall be one flesh. And they shall mabasa niyo ba mga kapatid? Ang Diyos na ba ang siyang magpala sa kanyang salita sa umaga ito? At I hope na masundan niyo ito mga kapatid. At kung mayroon naman kayo katanungan, tanungin niyo lang rin ako mamaya. At kung kayo magtanong sa mga kapatira natin, mga kamanggagawa ko, praise the Lord. Ang sabi sa talata nito, at sila'y magiging isang laman. Yan yung original na plano sa kaisipan ng Diyos na ang dalawa na pinagsama ng Diyos mayroong kaganapan ng pagiging isang laman. Hindi sila makabuo ng isang laman sa ang dalawang tao, ang lalaki at ang babae, maliban na lang na sila'y nagkasundo. Mayroon silang pakipag-isa. Nasundan niyo ba mga kapatid? Praise the Lord. Ay, hindi. Bakit nabaliktad? Upo ka dito. This is first kuminang ng Diyos sa Genesis sa mag-asawa. Ngayon, kung titignan natin sa Genesis chapter 3, pero alam niyo mga kapatid, bago tayo pupunta ng Genesis chapter 3, ang talatang ito ng Genesis chapter 2 verse 4, balikan ko lang, at may mapakita ko dito mga kapatid. Sabi, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Kanino inuutos? Kanino sinasabi? Sa lalaki. May mga tempo ito at alam nyo ito. Inuutos sa lalaki at sinabi ng Biblia, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. At makikipisan sa kanyang asawa. Ang dalawa na nagpisan o cleave, sabi sa English, at sila ay magiging isang laman. Take note, isang laman. Mayroong produktong isang laman sa pamagitan ng kanilang pagkakaisa. Mayroong produktong isang laman. Ngayon mga kapatid, sinabi sa talatang ito, mga kapatid, nung sinabi ito ng Diyos sa pamagitan ni Moises, sa kasulatang ito,
babae? Si Eva, mga kapatid. Nagkasala na ba? Right? Hindi pa. So yan ang original na nasa kaisipan ng Diyos na ang dalawang pinagsama, mayroong mabubuong isang produkto, isang laman sa pamagitan ng kanilang pagpisan. Nasundan nyo mga kapatid? Pero nung tumakbo ang panahon, pumunta tayo sa second covenant ng Diyos. Ang sinasabi sa Genesis chapter 2, verse 16. Sundan natin. Nung sinabi ang Genesis chapter 2, verse 24, hello, sundan nyo, hindi pa nagkasala, hindi pa nahulog ang babae sa kasalanan. Hindi pa nahulog sa pandaraya o sa pandaraya ng serpent. Ngayon, tingnan nyo, pagtakbo ng panahon, pagdating sa Genesis chapter 3, verse 16, mga kapatid. Ano ang sinabi sa talatang ito? Kung paano sa 2:24 ng Genesis, hindi pa siya nagkasala. Sa talatang ito, nagkasala na ba siya? Nahulog na ba siya? Hindi pa. Ha? Linawin na natin para hindi tayo kakaisa. Para tayo kumain ang ganyan. Sa talata ng 2:24 Genesis, nahulog na ba siya? Sa talatang Genesis chapter 3 verse 16, nahulog na ba ang babae dito? Ba talaga ang hulog mo ah? Nahulog na, hindi pa! Sinabi niya sa babae, mararating ko siya ng talumpayan. Pasensya na at pinapahirapan ko kayo ng kaunti. Gusto ko lang na buhay tayo at sundan niyo ang mga sinasabi ko. At gusto kasi ng Diyos nila, operasyon tayo. Pagtulong-tulungan natin himayin ang salita nito, mga kapatid. Kaya isa na gusto ng Diyos na buhay tayo sa kanyang patingin. Praise the Lord. Nagkasala na, di ba? Nahulog na ang babae, di ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Nung mahulog ang babae, doon sa pinanggulan natin ng Genesis chapter 2, verse 24, magiging isang naman ang produkto. At yun ang patunay na ang dalawa ay nagkaisa. Hindi magkaroon ng isang produkto kung ang dalawa ay hindi magkaisa. Ngayon, sa 3:16 ng Genesis, tingnan nyo, sundan nyo. Sabi dito sa talatang ito, ngayon, sabi dito, unto the woman, he said, I will greatly multiply the sorrow and thy conception and sorrow. Dapat ka rin na matakwa sa iyong paging ko. Thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Sundan nyo ang talatang ito. At I hope na masundan natin. Hindi ko ito pamanalingin. Pagtapos ng oras ko, kasansyahan tayo. Basahin natin sa Tagalog. Sinabi niya sa babae, sabi ng tinig ng Diyos, pamagitan ng Tiyumay, para nabihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Mananganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhon ang iyong kalooban. Bakit may binanggit na talatang ito? At sa iyong asawa na lalaki ay pahihinuhon ang iyong kalooban. Before na hindi pa nahulog sa kasalanan ang babae, malinaw na sa kaisipan ng Diyos, sa perfect will ng Diyos, pantay ang babae at lalaki. Hello mga babae, sundan dito ha. Tayo lahat, sundan natin ito.
asawa ay pahinuhod ang iyong kalooban. At siya'y, ano daw ang gagawin ng babae after na siya'y nahulog sa kasalanan? Sabi, at siya'y papanginoon sa iyo. Kunin natin ang mga tipo sa talatang ito, sa lumang tipan at sa bagong tipan, mga kapatid. Praise the Lord. Ano ang dahilan sa talatang ito na kung saan sinasabi dito na narapat lamang na ang kalooban ng babae ay magpapahinuhod sa lalaki? Ang dahilan sa pagkahulog, sa pagkatukso ng babae. Eve had to come under subjection to Adam because of her being deceived and fornicated with another. Ang babae nagkaroon ng fornication sa iba. Pero sa pasimula, alam niya na mayroon at nandoon si Adan. Tingnan niyo ha, mga kapatid. Ang topic natin, hindi siyang be one flesh. Iisang laman. After na mahulog sa kasalanan ang babae na si Eva, na siyang pinakalula ng mga lula nating lahat, na pinagmula ng lahat ng buhay, walang iba kundi si Eva. Hallelujah! The original plan of God is only one flesh. The original. Pero tingnan nyo, dahil sa pagkahulog ng babae, dahil sa fornication na nangyari, tingnan nyo, yung original na magkaroon ng bunga na isang laman, nung magkaroon siya ng fornication with the serpent, ano ang nangyari sa kanyang womb? Sundan nyo. Ang pamagat, hindi siya be one flesh. Nung mahulog sa pagkakasala ang babae na si Eva, ilan ang laman ng kanyang sinapupunan? Di ba ang original plan ng Diyos, di siya be one flesh? Pero bakit nasumpungan ng dalawa? Magkasabay ang laman sa kanyang sinapupunan. Nakita nyo? Ano ang dahilan? Dahil sa pakipag-fornicate niya sa iba na hindi narapat. Sundan nyo mga kapatid. Praise the Lord. Tama ba ang Biblia? Dalawang laman sa womb ni Eva? Hello? Genesis chapter 4, di ba? Alam natin yan. Kung hindi siya tutulungan ng Diyos, mamamatay siya sa kanyang mga anak. Ha? Mamamatay siya. Hindi biro na magdala ka ng magdalang tao, dalawa na sa iyong sinapupunan. Madali ba yun na dalawa ang laman ninyo dyan? Sa iyong mga kababaihan, kayo na mag-isip. Sino ang nakaranas? Wala naman yata nakaranas doon ng kambal, yung queen. Pero ba, 4 Kung i-imagine lang natin mga kalalakihan, kayo mga kababaihan na hindi nakaranas ng ganyan, yung isa nga lang, madali ba yung isa lang? Hindi nga eh. Agaw kamatayan ka dyan eh. May papakita tayo dito. At dahil sa pakipag-fornicate ni Eva, doon pumasok ang salita ng Diyos na kailangan ang babae under submissive sa kalooban ng lalaki. Full submission. Full submission. Nasundan niyo mga kapatid? Ngayon, ang dahilan sa pagitan ng lalaki at babae, Adam at Eve,
mayroong tinatawag na nabasa niyo ba? Disproportion. Ano ibig sabihin ng disproportion? Mga kapatid, ang dahilan, disproportion between Adam and Eve. Nagkaroon sila nito, mga kapatid. Na kung saan sa paningin ng Diyos before, pantay ang kalalagayan ng lalaki at babae. Dahil sa pagsuway, sa pagulong ni Eva, pumasok ang disproportion, ang hindi pagkapantay sa babae at lalaki. Ipinapakita ng Biblia, mga kapatid, at yan din ang dahilan ni Sarah na asawa ni Abraham. Ang dahilan, ang tawag niya kay Abraham, ano? Panginoon. Hello? Panginoon. Lord o Panginoon. Tipo at larawan na ang buong pagpakumbaba sa kanyang asawang lalaki bilang asawang babae ay naroon. Hello? At sa inyong mga kababaihan, hindi naman kayo sinisingle, hindi naman kayo sinisingle. Sa Biblia lang tayo. At sa ating mga kababaihan, ang mga anak ng Diyos, ipinapakita lang sa talatang ito. Kasi alam nyo, hindi at hindi mangyayari na hindi maganap ang talatang ito na ang kayong mga kababaihan ay mayroon kayong full submission sa inyong asawang lalaki. Agree ba kayo dyan, mga babae? Hindi mangyayari yan na hindi kayo magpapasakot ng buong pagpakumbabaan sa inyong asawang lalaki. Pinatunayan ng Biblia na sinasabi ni Sarah, Lord, ang tawag niya sa kanyang asawang lalaki na si Abraham. Ha? At ano ang dahilan? Dahil nagkasala ang babae mula sa pasimula. Hallelujah. At kailangan talaga na maganap ito, mga kapatid. Kasi bakit? May tipo at larawan na kung saan ang iglesia at kay Kristo. Tandaan niyo ito. Maging sa literal, maging sa physical na kalalagayan, wala at wala ni sino mang lalaki ang mag-asawa sa babae na alam niya na hindi siya susunod sa kanya. Na alam ng lalaki na hindi magpapasakot ang babae. Hello? Tama ba yun, mga kapatid? Mayroon kaya? Pero mayroon siguro mga ganun. May mga ilan siguro nangyari, no? Kahit matigas ang ulo ng babae. Dahil sa paningin niya, bilang tao, maganda. Sige, bahala na lang. Matigas ang ulo nito. Kahit hindi pa ako sundin ito. Basta napakaganda niya. Mayroon kayang ganun nangyari? Parang mayroon siguro mga ganun, no? Pero kung totoo ang yung puso, habol mo ang babae na lalaki ng Kristo. Inaasawa mo siya, kasamahin mo siya habang buhay. Hindi siya sa'yo maganda, hindi siya sa'yo pangit, kundi handa siyang sumunod at magpakumbaba bilang ikaw na lalaki. Na tipo at larawan kay Kristo at ng Iglesia. Maniwala ba kayo na tayong mga Kristiyano, lalaki at babae man tayo, sa paningin ng Diyos, babae tayo lang kasi bride tayo eh. Tama ba yun? Amen. Tayo ay bride at ang bridegroom, sino? Si Kristo. Ngayon, napakasimple lang. Asawahin kaya tayo ni Kristo kung matigas din ang ulo natin at hindi rin tayo mag-call sa blessing sa Kanya? Asahan ba natin ang Kanyang pag-agaw para sa atin, mga kapatid?
pambihira siguro. Kung mayroon man, walang lalaki na matino ang kanyang kaisipan na mag-asawa sa isang babae na hindi magpapasakop. Lalo na sa mga bagay sa Diyos. Hello, church. Ito ay pag-aaral lamang sa salita ng Diyos. Kunin natin ang mabuti na ikatutulong sa atin sa ating paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga kanina, yan ang dahilan na Lord ang tinatawag ni Sarah kay Abraham. Tanda na buong pagpapasakop, buong kapakumbabaan nangyayari at naganap sa buhay ni Sarah bilang isang babae. Bakit? Alam niya from the very beginning, may pahayag si Sarah at kung ano ang history na nangyari sa loob ng Garden ng Eden. At kung ito ay nalalaman ng mga kababaihan, handa din kayong gumanap nito, mga kapatid. Maliban lang kung hindi nyo inalam ang kalalagayan at pangyayari sa loob ng Garden ng Eden. Maliban lang alamin nyo ito, makikita nyo ang buong pagpapasakop sa inyong mga asawa bilang lalaki at tipo at larawan kay Kristo at ng Iglesia. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Ngayon, hallelujah. Tingnan nyo ha, pagdating sa pagkutipan, ininiin ni Kristo ang salita. Mayroong ininiin si Kristo ang salita, mga kapatid. Puntahan muna natin ang Mark chapter 10. Sa bagong tipan muna tayo, mga kapatid. Mark chapter 10, verse 6 up to verse 8. Pansinin niyo, mga kapatid. Hallelujah! Si Kristo na ang nagsasalita nito, mga kapatid. Ang sabi niya sa talatang ito, andyan ba kayo, mga kapatid? Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang. Hello? Buhat ng pasimula ng paglalang. Lalaki at babaeng ginawa niya sila. Malinaw ba yung pagkabasa natin, mga kapatid? Amen. Tama. Tingnan nyo ha, buhat ng pasimula ng paglalang. Lalaki at babae. Pero tingnan nyo ha, mayroon tayong ipapakita dito, mga kapatid, na kung saan yung lagi nating pinagsharingan about sa serpent seed, na mayroon talagang seed of destruction sa Genesis, sa history ng Biblia, na mayroon talagang binhi ng serpente ang nakapasok, mga kapatid. Tingnan nyo ha, kasi ang sinabi ng Biblia, sa pasimula pa lang, mga kapatid, nilalang sila ng Diyos, lalaki at babae. Pero tingnan nyo ha, ang seed of destruction, nasumpungan sa womb ni Eva, hindi lalaki at babae. Ilan ba Eric? Dalawa at ano? Lalaki at babae ba? Puro lalaki! At ang sinasabi ng Genesis, sons and daughters, sons and daughters, sons and daughters. Tilaw, nasundan niyo, mga kapatid. So patunay ito na sinasabi ng Biblia, sa pasimula, nilalang sila lalaki at babae. Pero bakit? Kung titignan natin sa lineage ni Cain, lalaki. Saan doon ang babae? Saan doon ang babae? Hindi, church. Saan doon ang babae? Sa dulo
Bible daw. Eh talagang totoo yung Bible kasi walang ibang absolute. Bible talaga. Pero saan sa Bible ang patunay? Ano talata? Diba? Hello? Nasundan niyo mga kapatid? Patunay ito na mayroon talagang seed of destruction kasi ang original form sa creation ng Diyos, lalaki, babae. Pero sa life age ni Cain, lalaki. Hindi nyo ba napansin? Pero pagdating na makabawi sa pagkain, ano ba yung pinatay ni Cain? Si ano? Si Abel. Nung pinatay ito, di wala na, pinatay. Pero nakabawi. Nasundan ito kahit sa kanino. Sino? Kay Seth. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ang mga lineage ng mga anak ng Diyos. According sa history ng Genesis, sa Bible. Nung magkabili si Seth, lalaki, ano sumunod? Babae? Ano sumunod sa babae? Pagkatapos sa babae? Lalaki? Pagkatapos sa lalaki? Pagdating doon sa mga sumusunod pa kay Seth, sa kanilang mga lineage sa history, makikita nyo doon ang lineage ng mga anak ng Diyos, lalaki, babae. Pero yung anak ng serpente, kung mapapansin nyo, lalaki, patunay na destruction, mayroong pagkasira sa pinhi. At ang pinhi ng kasiraan ito, ang problema lamang, nakapasok ito sa womb ng babae. Kung kaya't ang original na creation ng Diyos, kaya tano, babae at lalaki dapat ang masumpungan sa womb ng babae. Pero ang nangyari dahil may pinhi nakapasok na hindi mabuti, nag-create ito ng dalawang pero church! Hindi nyo ba alam pag tayo mayroong spiritual fornication, pag tayo din ay mahulog sa fornication, magbubuntis din kayo ng dalawang lalaki sa inyong sinapunan kung hindi kayo makasunod. Di ba pinag mga kapatid? Agree ba kayo? Pag kayo ay mahulog sa spiritual fornication, mga kapatid, tandaan nyo ito, magbubuntis kayo ng dalawang lalaki. Tandaan nyo yan. At ang significance ng dalawang lalaki yan, hindi yan original form creation ng Diyos sa kanyang kaisipan. Ano ang dahilan? Dahil sa pagkahulog, sa fornication, sa pagkakasala, mga kapatid. So ang iglesia hindi marapat na mahulog sa spiritual fornication. Brother and sister. Hello! Patunay, dalawang lalaki. Hindi lalaki at babae. Tuloy tayo, mga kapatid. Ay, sorry, nalagdag ko sa inyo. Kanino ba ito? Buhay pa? Kanino ito? Sorry. Ha? Praise the Lord. Buti na rubber. Ngayon, mga kapatid, tingnan nyo ha, bakit ininiim ni Kristo ang talatang ito? Hindi ba natin nabasa na ba natin ang Mark chapter 13? Sundan nyo mga kapatid, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, malinaw, buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Inulit pa ito sa Genesis? Inulit pa ito? Iiwan, sabi nito, iiwan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Sa verse 8, sundan nyo. At ang dalawa ay magiging isang laman. Sa English kasi, so they are, ano to? Kasi, so they are no more twin. Ay, kung pasundan nyo ako, nag-enjoy ako dito. May nakita talaga ako dito. Sabi sa talatang ito, ng verse 8, so then they are no more twin. Ang pagkasulat kasi ng Biblia sa English, sabi nyo ha, ganyan di ba? Tama ba yan? Letter A, I. Tama ka? Pagkasulat na sa King James. Ay lang po.
Ha? Ay lang, wala. Tuwin. Ayan, na may Tama! Huwag niyo puntahin ang Biblia, mga kapatid! Tingnan niyo may isang English King James Version. May A, may A, apple. Hindi na sundan? Sa verse 8, mga kapatid, sa English King James Version. ay Martin. TW, sorry kasi yung pagkasulat ko rin pala, baka hindi mo mabasa. Ito. Wait. O, nasundan nyo na. Ayaw kasi tiwanan natin ito na hindi nyo nasundan. May iyan. So, ano ang pagkakaiba sa twain na pagkabasa nito? Ang pagkabasa nito, twain. Ang pagkabasa nito, mga kapatid, twain. At dito naman sa... Ano naman ang pagkakaiba niyan, mga kapatid? Ha? Tingnan nyo. So, ibig sabihin pa rin, Eric, ang itong TWIN, ano ito pa rin, Eric? Modern English daw siya, sabi. So, ano naman itong twain? Sabi nyo, twain. Old English. Ha? Tama. Old English, and then modern English. Pero ang kahulugan niyan, pareho, same meaning. Nakita nyo? Kung titignan natin sa Tagalog, kung i-search nyo yan, dalawa o kambal sa sinapupunan. Pero may pinapakita kasi ang Diyos, sa pamagitan ni Kristo, ipinagdiinan niya ang talatang ito. Tingnan nyo ha? Tingnan nyo! Ang Marcos 10:8. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Hello? Nasundan niyo ba ibig mo sabihin, mga kapatid? Isang laman lang talaga dapat, hindi dalawa. Pero dahil sa fornication, nagbuntis ng dalawa ang babae. Nakita niyo? Dahil sa pagkahulog ng kasalanan. Ha? Tingnan nyo. Mateo 19:4. Mayroon pa ibigin si Kristo. Mateo 19:4, mga kapatid. Tingnan nyo ha. Sundan nyo. Chapter 19, verse 4. At siya'y sumagot at sinabi ni Kristo, sumagot siya sa mga Pariseo. Hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanilang buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? Pinagdiinan ni Kristo yan, mga kapatid. Ngayon, ipot larawan sa panahon ng tunay na iglesia. Saan ba natin makikita ang panahon ng tunay na iglesia, mga kapatid? Bago nahulog ang iglesia? Bago nasatlak sa pagkahulog ang iglesia? Hello, church! Burahin mo muna ito. Sabihin sa kampal. Alis sa kampal. Tingnan nyo, sundan nyo. Sundan nyo, mga kapatid. Sino nakalam nito sa 7 iglesia ng kapanahunan? Pag hindi nyo alam, hindi kayo in time. Anong panahon nito, mga kapatid? Ha? Saan natin makikita ang true church
Pablo? Ang Efeso. This is a time sa panahon ito ng pure word. Tama ba? Panahon ito ng pure word, purong salita. Hello, George? Saan pa ba kayo? Pero tumakbo ang panahon, pagdating sa panahon ng Smyrna, bago pa mawala si Apostol Pablo, ang totoong iglesia sa panahon niya, unti-unti na rin, dahan-dahan na rin pumasok ang panahon ng pagkahulog ng iglesia. May babala si Apostol Pablo sa Roma. Ang sabi ni Apostol Pablo, pagkaalis ko. Take note, sabi ni Pablo. Anong talata yan? Pagkaalis ko, tandaan niyo ito, papasok sa inyo ang lubong Maynila at sasamsamin ang bungkawan. At ang mga tao ito, o mayroon din sa Acts Pastor, at ang mga tao ito ay mga kasamahan ninyo. Babala pala ni Apostol Pablo yan. Pero how about totally na nawala na si Pablo? Totally nakapenetrate ang panahon ng Dark Ages. Pagpasok sa Eskwela, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, ay hanggang Sardis, mga kapatid. Kasi mayroon na tayong panahon ng Reformation pagdating sa Sardis, sa pamagitan ni sino ang mister ng Sardis, mga kapatid, mga kabataan? Si Luther. So ang panahon ng Dark Ages na ito, nagkaroon ng biyaya sa pamagitan ni Luther. Sa panahon ito, tama ba yun? Sumilay ang kaunting liwanag sa panahon ito. Tama ba yun, mga kapatid? Ngayon, tipo at larawan yan. Balikan natin ang ating topic. Tipo at larawan sa panahon ng tunay na iglesia sa Efeso. Nung bago pa mawala si Pablo, nagbabala na siya. Pero nung totally nawala si Pablo, nakapag-penetrate yung Dark Ages sa panahon niya. Natulog na yung mga apostol sa panahon niya, maging si Apostol Pablo. Kaya ang kilos ng Diablo ay talagang nakapandaya sa panahon niyan, mga kapatid. Ngayon, hindi na natin i-discuss ng todo yan. Bumalik muna tayo sa original na ating pinag-usapan. Mamasdan muna tayo panadalian sa Garden ng Eden. Okay lang ba sa inyo? Mamasdan muna tayo ng sandalian? Kunyari, ito yung Garden ng Eden. Ito yung Eden, kabuuan ng Eden. Tingnan nyo, noong bago pa mawala si Apostol Pablo sa panahon, nasundan yung mga tinitipo ko, nasundan yung mga tinitipo ko, mga kapatid. Bago pa mawala si Apostol Pablo, nagbabala na. Sa Apostol Pablo na pagkawala niya, papasok ang Maninila, mga lubo. So, ibig sabihin, babala yun na may papasok na mapandayang panahon. Tama ba yun, mga kapatid? Pero totally, nung mawala si Apostol Pablo, nakapag-penetrate ang Dark Ages, panahon ng kaniliman. Tama ba yun, mga kapatid? Bumalik tayo sa Garden ng Eden. Tipo at larawan, nung hindi pa nagkasala ang babae at ang lalaki, mayroon din bang babala ang Diyos sa kanila? Hello? Mayroon din bang babala ang Diyos sa kanila? Ano ang babala ng Diyos sa kanila? Huwag Kumain. kanin ang bunga ng purong kahoy na ipinagbabawal. Ang purong kahoy na nakilala ng mabuti at ng masama, yun ay hindi pinapagkain, hindi nila pinabawal ng Diyos yun. Mga kapatid, babala ka ng Diyos sa kanila yun? Tama, babala. Tingnan nyo. Nung hindi pa nahulog ang babae at lalaki sa loob ng Garden ng Eden,
kunyari, si Adan to. Haba naman ang buhok ni Adan. Ito si Eva. Haba na buhok ni Eva. Hindi. Kung walang ganyan yan, ihubad sila sa itin. So sa panahon na hindi pa sila nagkasala ang lalaki at ang babae, mayroon silang daily devotional, bumaba, araw-araw ang tsupanin ng Diyos upang sila ay mayroong gagawing sharing, pag-usapan nila ang salita ng Diyos. Tama ba yan? Ngayon, tingnan nyo, pero may babala sa kanila. Alam nila ang babala ng Diyos. Nasundan nyo ba? Hello? Asamahan nyo ba na ako sa dali? Dali lang to. Burahin natin ito. Tingnan nyo ha, may babala na huwag kayo kumain, na yung humipuman, kayo mawala sa pamamatay. Ang sabi ko kanina, nung totally mawala si Apostol Pablo sa panahon na tinatawag ng Ephesian Church, na pure word, sa panahon na nag-share sila, nandoon yung pure word sa kanilang panahon, nandoon yung holiness, which is covering ng glory ng Diyos sa mag-asawa. Amin ba? Nung hindi pa sila nagkasala. Pero tingnan nyo ha, ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ang tipo at larawan. Noong panahon na si Adan ay nandito siya sa lugar na ito, at ang babae ay nandito rin sa lugar na ito. Nalalaman ba ng lalaki kung ano ang nangyayari sa babae? Hello, sundan nyo. Nalalaman ba ng lalaki kung ano ang pinaggagawa ng babae na si Eva? Hello, nalalaman ba? Hindi nalalaman ni Adan. Tipot larawan pagkawalay ng babae, sapagkat ang babae, si Eva, tipo ng iglesia, at si Adan na time, tipo siya kay Kristo. At sa ating panahon, Kristo at ang iglesia. Nung mawalay si Pablo sa panahon ng Efeso, nakapag-penetrate ang panahon ng kadiliman. Nung mawalay din ang babae kay Adan, nung malayo ang lalaki o nung malayo ang babae sa lalaki, nakapag-penetrate ba ang kadiliman? Nakapag-penetrate ba ang Elsa White sa babae? Hindi nalaman ni Adan na mayroon na silang conversation, at I believe, araw-araw yun, at hindi nalalaman ni Adan. Matindi yun, mga kapatid. Nabuo ang conversation ng serpente at ni Eva. Mga kapatid ko. Mga tipo at larawan lang yan, mga kapatid. Ngayon, tipot larawan din, mga kapatid, dahil sa pagkahulog ng iglesia. Dahil sa pagkahulog ng iglesia, kailangang muli na may pagbuntis si Kristo ang kanyang pinakaiibig na iglesia. Amin ba kayo dyan? Hello? At sabi ko kanina, hindi biro na magbuntis, mga kapatid ko. Nung ipinagbuntis ni Kristo upang maisilang ang iglesia na kanyang pinili sa uling panahon ito, hindi ba siya nahirapan? Hindi ba siya dumanas ng matinding kahirapan sa buto? Hello? Parang hindi yata sundan ang sinasabi ko. Nahirapan ba si Kristo o hindi nahirapan? Dahil sa pagbubuntis niya sa kanyang pinakakikinig, pinakamamahal na iglesia, na nais niyang kasamahin pagdating ng takdang panahon, sa panahon ng pag-agaw. Nahirapan. At ngayon, dahil sa pagkakasala si Eva, halos ikamamatay niya ng kanyang pagdadalang tao, dalawa, yung twin na sinasabi natin, sa kanyang sinapupunan. Malinaw ang Biblia, mamamatay siya kung hindi siya tutulungan ng Panginoon. Tama. Mamamatay siya, mga kapatid. Agree ba kayo dyan?
Ngayon, ibig sabihin, nangyari yun dahil sa kanyang pagsuway. Nakipag-fornicate siya sa iba. Sabi nabasa ko kay Dan, fornicated the other. Nakipag-fornicate siya sa ibang lalaki. Kaya ang nangyari, nagdalang tao, nahirapan siya. Kung hindi siya tinulungan ng Diyos, mamamatay siya sa panahon doon. Ibig kong sabihin, pinapakita natin dito, tayong mga Kristiyano, mga kapatid, sa spiritual na kalalagayan, bilang nagsisikap tayo sumunod kay Kristo, maaari din tayong magbuntis, mga kapatid, sa ating kalalagayan. Pero dalawa ito mga kapatid. Ibig ko sabihin, pinapakita ko sa inyo na hindi biro, mahirap na magbuntis na dalawa ang dalaga. Yung isang alam, mahirap, di ba, Sister Joy? O yan, nagbubuntis si Sister Joy, mahirap yan. How about na lang, Sister Joy, kung dalawa yan? Kung maalala nyo, sa panahon ni... Sino ito yung dalang taon na dalawa din? Yung ipinanganak si Rebecca. Si Esau at saka si Rebecca. Si Rebecca yun, di ba? Ang ipinagbuntis niya, ang dinadala niya, si Esau at saka si Jacob. Tingnan niyo ang kalagayan. Hindi biro yun sa panahon yun, mga kapatid. Kasi yung dalawang bata sa loob ng sinapupunan, sa loob pa lang ng sinapupunan, sinasabi mismo ng Biblia, nagtigyera na yung dalawang bata sa loob pa lang ng sinapupunan. Nandun paramdam ng nanay, binasa ni mga Genesis. Naroon yung parang naghabdutan, nagtadyaka yung dalawang bata sa lalim ng sinapupunan eh. May significance kasi mga kapatid. Tingnan nyo ha, sino ba unang lumabas? Examine. Sino unang lumabas, mga Bible readers? Isaw. Sino unang lumabas? Ay, magkapareho kasi tayo eh. Ha? Huwag na sila, tapos na yun. Tama. Si Esau ang unang lumabas. Tama ba yun? Kasi sino ang panganay? Si Esau. Pero tingnan nyo ang patunay na ang dalawang bata sa loob na sila pupunan. Suntukan na sa loob. Patsaka na. Tingnan nyo ang patunay ha? Sinabi ng Biblia. Tingnan nyo, paglabas ni Esau. Lumabas na si Esau na ganyan sa pupunan ng nanay. Tingnan nyo. Sino ang kasunod? Si Jacob! Pero ano ang ginawa ni Jacob? Habang palabas si Esau sa balakang ng kanyang ina, si Jacob naman talagang todo nakakapit. Ayaw nang bitawan ang kanyang kapatid na panganay. Kasi tanda at palatandaan na kung gusto niya agawin yung pagkapanganak ay ayaw niya pumayag sa imunuso. Nakita niyo mga kapatid? Nangyari ba ng pagkapanganay ipinagkaloob sa kanya? May pagkadaya nga lang. Pero bakit pinag-message ng Diyos? Sapagkat nakita ng Diyos na determinado ka sa isang bagay. Kaya ibig sabihin, hindi posible ng isang bagay makuha mo kung ginusto mo talaga sa mabuting pamamaraan. Nasundan niyo ba mga kapatid? Huwag lang sa dahas. Ito kasi, ito na rin dinamitan ito ng daya eh. Kaya nakuha yung pagkapanganay eh. Dinaya ng nanay. Diba? Dinaya talaga ng todo si Esau dito. Ang problema pa dito, tabi pag-uusama pa ang magulang, ang nanay, doon sa anak. Sige, sabi ni Jacob, tama ba? Sabi ni Jacob, inanay, mabalahin po si ano eh. Mabalahin po yung ating kapatid na si Esau. Huwag ka mag-alala. Mayroon siyang gamit ko na malaguhin. Ibalaban po sa iyo. At pagka yakapin ka lang yung ama, malalaman niya na ikaw. Ano gagawin mo nanay? Nangaso na si Esau. Kasi sabi ni Jacob, bago pa ako mamatay Esau, babasbasan ko na kita. At gusto ko unang kumain ng masarap na lutong, ano ito yung pinapakunan niya? Isa. Ha? Isa. Eh? Sa kukukiran din natin din, mas ito ang pinapakunan niya. Isa.
ni Jacob, paborito ni Jacob, Cornelis ako, paborito ni Jacob, si Esau. Bakit? Napakagaling niya maghandi ng usa at niluto niya ito at pinapakain niya yung usa. Niluto niya ito at pinapakain niya sa kanya. Tatay kanya gusto, mahal na mahal ni Jacob. Si Esau, tama ba yun? Sabi ng Biblia eh. Ay, sa Isaac, sorry. Nakagulo na tayo. Sundan nyo ha, baka may nawala ako nito. Umuho na kayo, nag-iingin kayo. Pagkakita tayo na dito. O ngayon, di ba buhay kayo? Magising kayo. Ngayon, mapakatituloy tayo. Okay, sige. Tingnan nyo. Nakita nyo ba ang pandaraya dito? Nakita nyo ba ang pagiging konsentidor? At ang problema pa dito, hello church, listen, makinig kayo. Ang problema pa dito, sino ang nagkonsente? Alam naman ng mali ang gawain nyo. Pero kinonsente, sino ang nagkonsente, mga kapatid? Lalo na sa inyong mga nanay, mga kababayan. Sigaw nyo nga, sino ang nagkonsente sa maling gawain? Wala. Ha? Yung nanay na si? Rebecca. Pumalinaw yan, Rebecca. At sa ating panahon naman ngayon, may mensahe tayo. Sino din ang palaging nagkukonsinti sa kamalian ng ating mga nagsigaw? Ha? Sino? Dito lang. Sino ang palaging konsinti doon sa kamalian ng ating mga nagsigaw? Lola. Hoy. Hoy. Lola. Hello, church. Ayon naman sa gusto. Pinapatunayan na talaga sa pasimula ang babae ang nagkasala at nahulog sa kasalanan. Kung kaya ang babae sa ayon sa gusto, pati sa ating panahon, konsentidor ang kadalasan ng mga nanay. At hindi tama sapagkat totoo na kwento ng Biblia, hindi tama talaga yung ginagawa ni Rebecca sa kanyang anak. Grabe yung pandaraya. Samantalang si Esau nagkandara pa, pawis-pawis, hirap na buha ng pusa para lutuin ang masarap na luto sa kanyang tatay upang siya mapaspasan. Grabe ang kwentong yan. Nagulhol si Esau that time. Nung humagulhol si Esau, napaiyak na rin ako nung binasa ko yan eh. Kasi kung hindi ko yung ginawa si Esau, pero bakit ganun? Unjustice ito. Grabe! Tingnan nyo ha? Tingnan nyo ha? Alam ni Rebecca, sige anak, samantalang ang iyong kapatid ay nasa ang huli pa ng usapan. Kunin mo yung pinakabatabang alaga mong tupa, yung batang tupa na talagang sarap, malambot ang laman, at lutuin mo madali. Ginaya ko yung masarap na timba ni Rose, hindi kami mo nagluto. Hindi yung anak. Dapat yung anak ang pinapalutin. Hindi mo siya kung sino yung mga si nanay. Pero wala akong pinapata, wala naman kung sino yung pinarapan talaga ng tulo ni dito. Tinan nyo. Pinihisan si Jacob ng balaban na yung kasultan ng babae. Sabi naman ni Jacob, ama ko. O sabi ni Isaac, ama ko, andito na po yung kahilingan nyo na nakahuli ako ng isang usa, niluto ko, pinapasarap ko, at kainin nyo ito, at upang ako yung mabasbasan. Lumapit ka dito, anak. Matalino din eh. Upang kita'y mayakap. Inamoy niyakap. Duda siya. Ang hindi sa pero mapalahibo din. Di okay na. Toso din yung nanay. Yung papango din ni Esau, pinapagunguhan din yung balaban, yung kasutan nilagay. Si Esau. Tinan niyo ang nangyari. Sa makatoy, binasbasan. Nung mabasbasan, saka naman dumating si Esau, tapos na niluto at hinuli ko sa ama ko, andito na yung request yung kilig nyo. Paspasan nyo na ako pagkatapos yung kumain. Nanginginig si Isaac sa panahon niya. Sino yung nakaunang kumuha, tumanggap ng paspas? Sino? Si Jacob. Umiyak ng matinding iyak, kumagulhon ng iyak. Si Esau, bakit? Sabi ni Esau, ama ko, paspasan mo naman ako, wala ka namang ibang paspas na kaunti na para man lamang sa akin. Sabi ni Isaac, anak ko,
Minsan na lang ibigay sila mo na ang paspas sa iyong kapatid. At ngayon, Panginoon ka sa Kanya, siya'y magiging Panginoon mo. Tama yung kasabi ng Biblia. At nabuhat ni Jacob ang pagkapanganay. Ibig sabihin, napakita dito, kung gusto natin isang bagay sa mabuti lamang paraan, hindi natin gayahin, ipagkaloob ito ng Diyos. pinagpalit Ibig ng sabihin, latong parda. sa pagiging determinado mo, sa gusto mo na mangyari ng isang bagay at maganap mo sa mabuting paraan, ipagkaloob ito ng Diyos. Naalala niyo ba? Sinasabi ng Diyos kay sa pamilya ni Propeta Nathan, kay Hezekiah, mamamatay ka na sa araw na ito. Tama ba yung sabi ng Biblia? Pero nagsisi, umiyak ng ginawasan, nagsisi ng matinding pagsisisi si Hezekiah. Tinuloy ba sa patay ng Diyos? Nakita na determinado ang kanyang puso. Na may nakita na Diyos na pwede pa siya magsisi. Anong nangyari? Yung araw na yung dapat sa patayin, nagdagan pa siya ng 15 years long sa kanyang buhay. So nakita niyo mga kapatid? So wala na akong oras mga kapatid. So, basahin ko lang ang talatang ito, Luke chapter 16, verse 13. Ipinapakita lamang dito mga kapatid. Na kung saan, pag tayo din ay mahulog sa pagkakasala, sa fornication ng sanlibutan ito, magbubuntis din tayo. At hindi nilo na magbuntis. Si Kristo nagbuntis sa Iglesia, nahirapan siya, napako sa cross para lang matubos tayo na pinakamamahal ng Iglesia. At tingnan nyo, maaari din tayo magbuntis spiritual. Ang dalawa ang laman ng ating sinapunan. Dalawa ang ninanasan natin mga kapatid. Tingnan nyo ha, bilang mga Kristyano, regular ng buhay. Naglilingkod tayo sa Diyos, pero mayroon din mga bagay na pinapahalagan natin. Minsan nauna pa yung mga bagay na sa limutan na hindi naman mahalaga sa paningin ng Diyos. Mas nauna pa yung mga bagay na gano'n kaysa Panginoon. Ibig sabihin, in spiritual speaking, nagbubuntis ka ng dalawa. At ang sabi ng Biblia, sabi sa Luke, ano ba yung sabi kong talata? Luke chapter 16, verse 13, hindi ka maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Nasundan niyo ba mga kapatid? So, hindi tayo mga Kristiyano church, hindi tayo maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon. At ang lalaki at ang babae, hindi ka rin pwedeng mag-asawa ng dalawa sapagkat ang sabi ng Biblia, sa Luke 16, chapter 16:13, kapuputan mo ng isa, yung Panginoon mo, yung isa, pagkakaibigin mo yung isa ng kapuputan, at gayon din sa kalalagayan ng pag-asawa. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng dalawa, tatlo, apat, paramihan, sapagkat bakit? Yung iba, pagsasawaan mo, paglalaruan mo, kapuputan mo yung iba. Nakita yung ibig mo sabihin? Ang dalawang pinagsama, mayroong ebidensya, one flesh, mga kapatid. At dito at larawan na kung saan ang ating mga anak, dinadala din natin sa isang one flesh. Ang tinutukoy na one flesh, sumasagisag ito sa larawan ni Kristo. Ng ating mga anak, itong mga laman at mga patuloy natin na isang laman sa pagsasama at pagkaintindihan ng ating mabait na natin. Ang one flesh na ito, madala natin sila sa wangis ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Si Kristo minsan pa ay hayag sa laman. Amin ba kayo dyan? So yan ang dapat natin parating. Yung ating mga anak, within under training sa ating panahon, madala natin sila sa wangis ni Kristo. Became a one flesh. Mga kapatid, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Tayo magsiyuko mga kapatid. Huwag na kayong tumayo. Ayaw ko kayong mahirapan. Tayo magsiyuko at tayo maglangin. Dahil ang aming Diyos, nagpapasalamat kami Panginoon sa iyong mensahe. At nawa, Panginoon, may natutunan nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon. At kung ano mga bagay, Panginoon, na sa pitla ko, nabanggit ko, Panginoon, na tila baga sa kanilang pakiramdam ay masakit, Lord, mangusap ka sa kanilang mga puso. Wala rin sino man, Panginoon, na nais manakit, Panginoon, kundi pag-usapan lamang namin ang realidad ng katotohanan na nangyari, naganap sa Biblia, at nawa, Panginoon, alihin nila itong ikabubuti at ikatatagad nila, Panginoon, at karagdagang kalaguan, karagdagang kaunawaan sa kanilang paglilingkod sa inyo. At dalangin ko, Panginoon,
ang iyong basbas nawa ay matanggap sa umaga ito. At alam ko, Panginoon, tapos na namin matanggap mula pa kanina sa aming simula, Panginoon, ang iyong biyaya ay sumagana daw palagi sa aming buhay. Bata, nakakatanggap, babae, lalaki ng lingkod mo na nandito, pati sa mga kapatiran na nagagaling pa sa malayong lugar, mga bisita namin, Panginoon, ngayon pa nakarating, ikaw siyang lubos na magpala sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mensahe mo na minsan pa pinapasalamatan ka namin sapagkat hindi ka nagkulang at hindi ka naubusan ng mga pahayag upang magsalo-salo kami at magulong kami ng kagalakan sa aming fellowship sa umaga ito. Lubos ang pagpapala mo ay tanggapin ang bawat sa amin at ang iyong basbas ay maranasan ng bawat isa sa bawat tatay at nanay sa bawat tahanan at tulungan mo ang bawat isa sa amin na kami makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. O dakilang Diyos, pinagkatiwala ko sa inyo ang buong kawan, ang buong iglesia ito ng Manalete Church. Pagpalain mo kami lahat, ang kagalakan ay mauli namin sa aming mga tahanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, pinabalik ko sa inyo ang kapurihan, ang kadakilaan, ang pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang hati magsabi na, Amen. Palakpakan